Isang mapagpalang araw po ng Biyernes, February 6, 2026. Ngayon po, meron tayong pinaka-latest na weather update sa lagay po ng ating panahon, pati na rin po sa bagyong Basyang na atin pong patuloy na monitor. But before that, please don't forget po muna to like and subscribe. Maraming salamat po. So ngayon po, ang paglandfall ng bagyong Basyang. Kaninang alas 2 ho ng madaling araw, ay naglandfall na po ang bagyong Basyang sa vicinity po ng Esperanza, Agusan del Sur. Ngayong hapon naman din po ng Friday, no, ay sa lugar naman ito ng vicinity ng Pamplo na Negros Oriental. At tinataglay pa rin ito, maintain sa pagiging tropical storm ang bagyong Basyang. So pagdating po ng Sabado ng alas 2 ng madaling araw, nasa coastal water po ito ng Anini Antique. At alas 2 naman ng hapon, nasa coastal water po ng Calamian Islands, Palawan. Kung mapapansin ho ninyo, hindi nagbabago yung lakas po ng bagyong Basyang. Maintain lamang siya sa pagiging tropical storm at hihina ito pagdating ng linggo sa pagiging tropical depression. Or pag sinabi kasi natin tropical depression ay mahina pong bagyo, no? At kung makikita nyo naman sa ating pinaka-track and intensity forecast, bagamat meron siyang mga paglandfall pero hindi ito magdudulot ng matinding pinsala. Kaya panatilihing mag-ingat dahil po mas maraming pag-uulan ang maidudulot po nito. Ngayon, alamin natin yung mga lugar po na apektado ng wind signal number 1 at signal number 2 nakataas na rin. Hindi na ito aabot sa signal number 3 ha. Kung may nakikita kayong update na sinasabi, signal number 4, signal number 5, hindi po yung totoo. Ito para madali nating maunawaan, pagka tropical depression, signal number 1, pag tropical storm, signal number 2. I-explain ko yun na mabuti sa inyo. At ito, dito muna tayo magsisimula sa mga lugar na apektado ng wind signal number 2. Signal number 2 ho ay nakataas dito sa may Visayas area muna tayo, sa may Siquijor, southern portion po ng Negros Oriental, kasama din dyan ang southern portion po ng Negros Occidental. Kasama po ang southern portion po ng Cebu. Ang southern portion ng Bohol, signal number 2 dyan sa mga lugar ho na yan. At sa Mindanao naman, apektado ng signal number 2 ang Surigao del Norte, including Siargao, Bocas Grande Islands, Surigao del Sur, extreme northern portion po ng Davao Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, at northern portion po ng Bukidnon. Kasama rin sa signal number 2 ang northeastern portion po ng Lanao del Norte, kasama ang northeastern portion po ng Misamis Occidental, at ang Camiguin. Ang signal number 2, hindi naman sobrang nakakatakot ito, hindi naman sobrang dapat mataranta tayo. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, pagka signal number 2 kasi, umaabot yung hangin po niyan sa 62 to 88 kilometers per hour. So kahit papaano yung lakas ng hangin na yon, medyo delikado din, lalo na kung hindi katibayan ng ating mga bahay, no? Pwedeng paangatin yung mga bubong, no? At pag sinabi natin na signal number 2, 24 hours, no, sa loob ng 24 hours, diyan yan posibleng maranasan. Kasi ang gulo daw sabi, ang init-init daw tapos merong bagyo. Parang sabi nila, bakit daw ganun? May bagyo pero sobrang init lalo kahapon. Alam nyo ho, no? Hindi pa kasi naaabot yung mga area na mainit ang panahon. Hindi pa naaabot ng trap or extension po ng hangin ng bagyong Basyang. So wag kang magmadali. Kung gusto nyo ng pag-uulan, may mga update naman tayo So pwede nyo tignan mabuti. Pero syempre wag natin ipanalangin na laging mag-ulan. Kasi kawawa naman ho yung mga direct ng lugar na dinadaanan po ng bagyo. Lalo itong bagyong Basyang, may pag-landfall na ito at nakikita natin sa 2 beses itong magla-landfall pero mahina naman na yung pangalawang landfall niya. So, signal number 1 ho natin, ito, medyo marami ho ito. Sana tapusin nyo ho, no? Signal number 1 natin, sa parte ng Luzon, nakataas po ang signal number 1 sa southern portion po ng Occidental Mindoro. Kasama rin po ang southern portion ng Oriental Mindoro. Ang northern portion po ng Palawan, including Calamian, Cuyo, and Cagayancillo Island. Signal number 1 sa mga lugar na yan, inabot ng Luzon ng trapo extension po ng hangin ng bagyong Basyang. Sa Visayas, kakataas pa rin po ang signal number 1 sa southern portion po ng Eastern Samar. Kasama rin ang southern portion ng Samar, Biliran, Leyte,
Southern Leyte, the rest po ng Bohol, the rest ng Cebu, the rest po ng Negros Oriental, the rest ng Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan at ang Antique. So signal number 1 sa may Mindanao pa rin na area, Dinagat Islands, Surigao, Dinagat Islands, Northern and Central portion po ng Davao Oriental, kasama ang Davao de Oro, Davao del Norte, northern portion po ng Davao del Sur, kasama ang the rest o nalalabing bahagi ng Bukidnon, ang northern portion po ng Cotabato, kasama pong Lanao del Sur, northern portion po ng Maguindanao del Norte, kasama ang the rest o nalalabing bahagi ng Lanao del Norte, the rest po ng Misamis Occidental, Eastern and Central portion po ng Zamboanga del Norte. Signal number 1 po yung mga lugar na yan, kasama rin ang Northern and Central portion po ng Zamboanga del Sur. Apektado rin yung mga lugar na malalapit po, no? Dito po sa Northern portion po ng Zamboanga, Sibugay. So kung makikita ho ninyo, ang daming lugar na apektado ng signal number 1 at signal number 2. Lahat ho yun ay may chance ang makaranas ng dami po ng mga pag-ulan. So ngayon, lagi ko sinasabi, kapag meron tayong mahinang bagyo, marami talagang ulan ang dinudulot nito. Hindi kagaya po ng typhoon o super typhoon po ng mga bagyo. Sobrang lakas ng hangin talaga, actually, life-threatening po talaga. Pero malimit yung mga pag-ulan. More on mas marami pong malalakas na hangin, no? Pag malakas na bagyo. Pero pagka mahinang bagyo, puro pag-uulan po ang binibigay nito. So dito tayo, no, sa tinatawag natin na heavy rainfall warning. Magdala ng payong ha kung lalabas ho. So ngayong hapon po, ito, meron po tayong red warning alert po na dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental at Camiguin. 200 mm sa dami ng pag-uulan ang aasahan po dyan. Meron din tayong nakataas na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan. Bali po ito ay orange and red warning sa may Southern Leyte, Cebu, Bohol, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor, Dinagat Island, Surigao del Norte, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Bukidnon, Davao del Norte, Davao de Oro at Davao Oriental. So 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Ngayong hapon din po ito sa may Leyte, Eastern Samar, Antique, sa may Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Maguindanao del Norte, Cotabato at Davao del Sur. At mga kaibigan, itong sinasabi natin na heavy rainfall warning, yung mga low-lying areas, mag-ingat ha, delikado ho kasi madaming pag-uulan ito. Ngayong hapon po, hanggang sa Sabado ng hapon, February 7, meron tayong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa may Palawan, no? Yung area na po ng Palawan, yun na yung papahina na ang bagyong Basyang. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Maraming mga lugar dito sa atin mga kaibigan, lalo na sa may silangan ng Mindanao at Eastern Visayas, ang hindi alam kung paano ang dapat gawin kapag mayroong mga bagyo or mahina man or malakas. Lagi ko sinasabi na dapat kinakailangan, alam nyo, yung lagay ng panahon sa inyong mga lugar, lalo na yung mga nakataasang warning signal number 1, signal number 2. Bawal din po pumalaot o meron tayong gale warning, lalo na yung mga nakatira malapit po sa mga karagatan, sa mga ilog, no, sa dagat. Bawal muna pumalaot or mangisda dahil po sa banta ng bagyong Basyang. Dami ng pag-uulan, may kasamang hangin, kaya po delikado. Mas maganda na napalipasin muna natin o hintayin natin humina ang bagyong Basyang. So, ang bagyong Basyang ho, no, ay hihina at magiging low pressure area pagdating pa po ng February 8, Sunday ho ito, alas 2 ng hapon. Yun yung direktang paglabas na niya sa ating Philippine landmass. So, hindi ito nakikita na lalabas sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero by Monday, no? Monday ng madaling araw, ito ay malulusaw na o magiging cloud cluster or magiging isang kumpul na lamang ng kaulapan at hindi na ito babalik sa pagiging bagyo ulit. So, sa ngayon, yan po muna ang pinaka-latest na update natin. Mamaya meron tayong pinaka-latest na update ulit. So, ako yung makikiusap muna na baka pwede nyong i-like at i-share yung update natin sa mga kababayan natin. Mahalaga kasi marami hong makapanood dito sa update natin. Kilala nyo naman yung pangalan ko. Ako po si Kuya Francis, no? Tayo po is taga-report talaga sa mga channel na ito.
tayo po ang naatasan na magbalita sa lagay ng ating panahon at maraming salamat kasi hindi ho kayo nagsasawa. Yan muna ang update natin sa ngayon. Maraming salamat po at magandang araw po. God bless po sa inyong lahat.